Isang napakainit na usapin na naman ng ating pag-uusapan ngayon tungkol sa Iran, Estados Unidos, Israel at sa Strait of Hormuz. Habang tila naghahanap na kasi ng paraan ang Estados Unidos at Iran para wakasan ang digmaan, lumalabas naman na may mga bansang hindi pa handang isara ang Iranian front. Samantala, ang mga bansa sa Gulf naman ay tila napipilitang mag-adjust na sa isang bagong realidad sa kanilang region. Isang Middle East kung saan mas malaki na ang leverage ng Iran sa Strait of Hormuz at hindi na pwedeng umasa na lang sa proteksyon ng Amerika. At ngayon may mga bagong kondisyon na naman ang Iran bago nito muling buksan ang Strait of Hormuz. Habang si Trump naman ay tila nagiging mas maingat na sa kanyang mga panibagong military decisions. Pero paano kung hindi sumang-ayon ang Israel sa pagtatapos ng digmaan? Handa ba sila na kumilos ng mag-isa laban sa Iran? At kung mangyayari yon, pwede ba nitong muling sindihan ang bagong digmaan sa Middle East? At ang pinakamalaking tanong, ano na ang mangyayari sa nuclear project ng Iran na siya pa namang pinakaugat kung bakit sumiklab ang digmaang ito? Talaga bang pababayaan na ni Trump ang nuclear ambition ng Iran kapalit ng pagbubukas nila sa Strait of Hormuz? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. At bago tayo mag-umpisa, baka po pwedeng pa-request ng inyong like. Malaking tulong po ito sa ating mga researchers. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay August 11, 2026 at isang napakainit na balita mga kababayan ng ating pag-uusapan. Tanggap na kasi ng mga bansa sa Persian Gulf gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain at Kuwait at ng iba pang mga karatig bansa na meron ngang kakayahan ang Iran na kontrolin at magpatupad ng impluensya sa Strait of Hormuz na siyang pinakamahalagang choke point sa mundo at dinadaanan ng mga malalaking porsyento ng mga supply ng langis sa daigdig. Kung noon ay umaasa ang mga bansang ito sa security at proteksyong militar na ibinibigay ng Estados Unidos para bantayan ang mga daanan ng langis, ngayon ay tila hindi na ito ang new normal sa region. Na-realize kasi ng mga bansang Arabo na ang mga base militar sa US pa ang magiging dahilan para madamay sila sa digmaan sa halip na gawin nitong safe ang kanilang mga bansa. Kaya naman tinanggap na ng mga bansa sa Golpo ang breakthrough agreement ng US at Iran na tinatawag ding deal to do a deal. Ito ay isang deal challenge para sa US at Iran kung saan hinahamon ang dalawang bansa na gawin ang kasunduan sa loob ng 60 days. Kung gagawin ito ng US at Iran, makakahinga na ang mga bansang Arabo mula sa mga pambobomba ng Iran sa kanilang region. Sa halip kasi na palalain ang tensyon o makipag-away, mas gusto na lang ng mga Arab countries na makipag-usap sa Iran para lang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga kalakal na langis. Marami na din ang naniniwala na hindi na babalik talaga sa normal o sa pre-war status quo ang Strait of Hormuz. Meron na kasing new normal kung saan mas malaki na ngayon ang leverage ng Iran at kailangan ng mga Gulf states na i-manage ito sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa lang sa mga military deterrence. Dahil dito, nakita ng mga eksperto na tila nakatulong palalo ang digmaan para lalong palawakin at patatagin ng Iran ang kanilang posisyon sa Middle East. At ganun din sa mundo dahil nagkaroon sila ng partial control sa ekonomiya ng mundo. Bagaman hindi pa tanggap ng buo ng mga bansang Arabo na hawak na talaga ng Iran ang Strait of Hormuz at tutol din sila sa toll fee na gustong ipatupad ng Iran, handa daw ang mga bansang Arabo na daanin na lang sa pakikipag-usap ang lahat at huwag na sa digmaan. Pero habang nakikipag-usap, nagsisimula na rin silang gumawa ng mga alternatibong ruta gaya ng mga pipelines, eastern port sa UAE at kung ano-ano pa, para lang mabawasan na ang pagdepende sa Strait of Hormuz o yung tinatawag na Zero Hormuz Dependency Strategy. Pero meron silang mas kinatatakutan sa negosasyong nagaganap sa pagitan ng US at Iran ngayon. Naisantabi na kasi ang usapan tungkol sa missile program at sa lumalaking drone arsenal ng Iran. Naisantabi na rin ang usapan tungkol sa pagtigil ng Iran sa pagsuporta sa kanyang mga proxy. At higit sa lahat,
Naisantabi na rin ang usapang nuklear dahil mas priority daw ngayon ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa katunayan, ayon sa isang balita, handa daw si Pangulong Trump na iwan ang usapan sa nuclear weapon alang-alang sa Strait of Hormuz. Yun pa naman ang pinakamahalagang punto kung bakit sumiklab ang digmaan, ang alisan ng nuclear weapon ang Iran. Kaya naman nangangamba ang mga bansang Arabo, paano kung lalo pang lumakas ang Iran, malakas na sa militar, kontrolado pa ang Strait of Hormuz. At paano kung gamitin ang Strait of Hormuz para pasunurin sila? Paano kung talagang nilusob na sila ng Iran at hindi na sila kayang protektahan ng Amerika sa mga panahong yun? Kaya naman naisip na tuloy ng mga bansang Arabo na mas palakasin pa ang kanilang depensa sa gitna ng kapayapaan bago dumating ang panahon na kanilang kinatatakutan. At kung meron silang kinatatakutan, meron din silang ikinalulungkot sa pagtatapos ng digmaang ito. Ayon kasi sa balita, nagsuggest ang mga opisyal ng US na kailangan daw mag-ambag ng mga bansang Arabo sa planong $300 billion reconstruction fund para sa bansang Iran. Sabi tuloy ng ilan, bakit sila magbabayad sa gerang hindi naman silang may gawa? Sabi tuloy ng ilang mga eksperto, tila ginagawa daw ni Donald Trump na ATM ang mga bansang Arabo. Dahil dito, meron ng new normal sa Middle East. Mas malakas na militar para sa mga bansang Arabo. Mas diversified na mga rutang pangkalakalan. Mas kaunting pagdepende sa Strait of Hormuz. At mas direktang pakikipag-ugnayan sa bansang Iran. At sa kasalukuyang sitwasyon ng usapan ng Iran at US, meron na namang bagong demand na hinihingi ang Iran sa Amerika kung gusto nilang buksan daw ang Strait of Hormuz. Gusto ng Supreme National Security Council ng Iran na ayusin daw ng Amerika ang ugali nila. Ayon sa demand letter ng Iran na ipinablish din sa kanilang state media, The Strait of Hormuz will not be reopened unless America corrects its behavior. Required changes in behavior. 1. America must not threaten Iran in any language or insult the sacred beliefs of the Iranian nation. 2. America must permanently end its war and aggression against Iran and its allies in Lebanon, Palestine, Yemen, and Iraq. 3. America must lift the naval blockade and withdraw its military forces, including naval and air forces, from around Iran. 4. America must fully compensate Iran for the damage caused by the 2 wars of aggression and imposed wars. 5. America must lift the unjust and illegal sanctions imposed on the Iranian people. 6. America must unconditionally release the frozen and seized assets belonging to the Iranian people. These are the demands of the Iranian people, which they have expressed loudly during 160 days of continuous presence in the streets and public squares. The Supreme National Security Council will never back down, whether in war or in negotiations. Mohammad Bagher Zolgadar, Secretary of the Supreme National Security Council. At bukod pa dyan, hinihiling din ng Iran na bayaran ng Amerika ang lahat ng mga violation na ginawa nila sa kasunduang pinirmahan o MOU. At kahit daw matapos ang pag-uusap ng Oman at Iran tungkol sa alternate route, hindi pa rin daw nangangahulugan yun na bukas na ang Strait of Hormuz. Kailangan daw munang matupad ng US ang lahat ng demand ng Iran bago daw nila ito buksan. Iranian officials are now making new demands. Iran's Supreme National Security Council issued a fresh statement over the weekend calling on the United States to permanently end the war and compensate Iran for damages before the strait would reopen. Iran's foreign minister says even if a deal is reached, it doesn't necessarily mean the strait will stay open. The talks with Oman are about the temporary route. We are almost very close to the result. Determining the route by Iran and Oman does not necessarily mean the reopening the Strait of Hormuz. That is dependent on other factors. The violations of the Memorandum of Understanding by America should be compensated. Sa ngayon, wala pang reaksyon ng Amerika sa mga bagong demand na ito. Pero nauna nang sinabi ng US na hindi nila aalisin ang kanilang naval blockade hanggat hindi pa tapos ang usapan tungkol sa Strait of Hormuz. Sinabi din ni Pangulong Donald Trump na low-key muna o hindi muna aatake ang US sa Iran at ang negosasyon ay partial o hindi pa talagang ganap. Gusto daw muna niyang makita kung ano ang mas matitindi pang epekto ng economic sanctions at inflation sa Iran
bago siya magdesisyon para sa mga susunod na hakbang. Kasabay nito, nanghihingi naman si Trump ng compensation sa Iran dahil daw sa mga buhay ng mga Amerikanong hindi lamang nasawi sa digmaang ngayon, kundi compensation na rin para sa libu-libong mga Amerikanong namatay sa kanilang bansa at sa region mula noon. Pinagbabayad din niya ang Iran ng mga damage sa lahat ng mga protesters sa kanilang bansa na sinaktan o pinatay ng rehimen. Dagdag pa ni Pangulong Donald Trump, hindi daw totoong sarado ang Strait of Hormuz dahil ang US ang tunay na may control dito at hindi ang Iran. You said you're low-keying it with them, I that you're think so. semi-negotiating. What exactly does that mean, Well, they asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. Samantala, sa gitna ng nagaganap na negosasyon, isa na namang barko na pag-aari ng isang state-owned company sa UAE ang inatake habang tumatawid sa Strait of Hormuz. Sabi ng kumpanyang ADNOC, dose-dosena na daw ang mga barko nila na pinasasabog ng Iran. Buti na lang at mabilis na nakakaligtas ang mga crew ng mga barko nila. Pero dahil sa mga pangyayaring ito, 7 barko pa lang ang nakakadaan sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 hours. Kumpara sa mahigit 100 barkong dumadaan dito noon kada araw bago magsimula ang gera. At dahil sa mga nangyayari sa Strait of Hormuz, muli na namang tumaas ang presyo ng langis ng 5% kumpara sa presyo nito kahapon. Numero 1 nakikita ng mga eksperto ay ang kawalan ng katiyakan na mabubuksan pa ang strait. Pero kung ang US at ang Iran ay tumatahak ngayon sa landas tungo sa pagtatapos ng digmaan, tila iba naman ang tono ng bansang Israel. Ayon kasi sa report, naghahanda daw ang Israel na gumawa ng unilateral strike laban sa Iran kapag natapos na ang digmaan sa pagitan ng Tehran at Washington. Handa daw ang Israel na kumilos ng mag-isa kapag naramdaman itong kailangan pa ng karagdagang military action ang sitwasyon sa Middle East. Gayunpaman, natutuwa pa rin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa ipinapakita ng Iran ngayon. Dahil sa kabila ng pagmamatigas nito sa US at sa pag-atake nito sa mga kapwa niya Muslim na bansa, tila natatakot daw ang Iran sa Israel kaya't hindi pa nila ito binobomba, ilang linggo na ang nagdadaan. Ang posibleng dahilan daw nito, natatakot daw kasi ang Iran sa mas malaking balik na pwedeng gawin ng Israel kapag ginawa nila yon. בוקר טוב לכם. בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. עד כה היא לא תקפה, יכול להיות שתתקוף, אבל למה עברו שבועות ארוכים והיא לא תוקפת אותנו? משום שהיא יודעת איזה מכה עצימה אנחנו ננחית עליה אם היא תעשה. Marami tuloy ang nagtatanong, tuluyan na bang iiwan ni Trump sa kamay ng Israel ang digmaan sa oras na babuksan na ang Strait of Hormuz? Ilan sa mga eksperto ang nagsabi na posibleng ganun na nga ang mangyari. Lalo pa ngayon na ultimong ang Joint Chief of Staff mismo ng US Armed Forces na si General Dan Kane ang nagsabi na lalo lang magiging malabo ang layunin ng Amerika kung dadaanin lang lahat sa military actions. Ayon sa report, nakipagkita na daw si General Dan Kane sa head ng CIA na si John Ratcliffe at kay Secretary of the State Marco Rubio para sabihing mas madadagdagan pa ang mga panganib kapag lalo pang lumala ang gulo.
As sources say, President Trump's top general, Dan Kane, who is the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has privately made clear to top Trump advisors that he believes the United States needs to find an off-ramp from the Iran war. Over the last few weeks, our sources say that General Kane has met key cabinet officials, including the CIA director, the Secretary of State, and the Vice President, warning that escalating this conflict could backfire and that the president's aerial campaign won't be enough to make Iran capitulate. Dagdag pa rito, napakaraming mamamayan sa US ang hindi tanggap ang nangyayaring digmaan dahil sa iba't ibang dahilan. Gaya halimbawa ng pagkasawi ng mga sundalong Amerikano, malaking gasto sa operasyon at sa mga armas, at higit sa lahat, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung hindi ito masusolusyonan, posibleng maging dahilan ito ng problema sa paparating na midterm election ng US sa November 3. Sa puntong ito, malinaw na hindi lamang isang simpleng labanan sa pagitan ng dalawang bansa ang nakataya. Ang mga desisyong ginagawa ngayon ng Washington, Tehran, Jerusalem at mga bansang Gulf ay pwedeng magtakda ng bagong balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East. Ang susunod na hakbang ng bawat isa ay pwedeng maging pinakamapanganib. Isang maling kalkulasyon, isang bagong pag-atake o isang bigong negosasyon ay pwedeng magpasiklab muli sa buong region. Kaya habang papalapit ang mga panibagong pag-uusap, mananatili nating babantayan kung saan patungo ang sitwasyong ito. Kapayapaan ba, panibagong kasunduan o panibagong pagsabog ng digmaan? Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like sa videong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba at yung bell na lalabas. At kung meron ka namang tanong, pwede mo kaming bisitahin sa aming Facebook account, The Blessed Reader. Always take care, kabayan!